Seryoso ang aligasyon na pinupukol ng ilang mga dating miyembro ng Philippine National Cycling Team laban sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Cycling Federation at sa supplier na kinukunan ng komisyon na pang-sports ng mga cycling equipment at gear. Nagyan ang issue ng overpricing, ang substitution o pagpapalit sa nakabudget na mamahaling kagamitan ng mas murang equipment, at ang pagkawala umano ng mga kabibili pa lamang na gamit pang siklista. Dahil dito, minabuti naming puntahan sa tanggapan ng Philippine Cycling Federation sa Amoranto Stadium ang mga nirereklamong opisyal ng RP National Cycling Team, partikular na ang coach na si Jomel Lorenzo. Gayunman, sa kabila ng pagsisikap naming hingin ang kanyang permiso para sa isang panayam, tanging text message lamang ang aming natanggap mula kay Coach Lorenzo. Sa naturang text message, sinabi ni Ginoong Lorenzo na hindi raw totoo na mababa ang uri ng mga supplies na pinagagamit nila sa kanilang mga siklista. Aprobado raw ito ng mga opisyal ng Phil Cycling. At maging ang siklistang si Joey Barba at ng manager nito na si Frederick Farr. Sa katunayan, nakapagpanalo na raw ng gintong medalya ang kinekwestiyong top of the line na bisikleta. Maging ang Ethics Committee Head ng Philippine Cycling Federation na si Mr. Fred Corda sa halip ay nagpadala na rin lang ito ng isang text message. Ayon kay Ginoong Corda, January 18 raw nang mapagkasunduan na idadaan sa Committee on Ethics ng Philippine Cycling Federation ang reklamong ito ng mga siklista. Gayunman, dahil sa tumanggi umano ang grupo na magsumite ng kanilang sworn affidavit at reklamo sa komite, tinukoy nito ng Philippine Sports Commission na umano ang tamang ahensyang makakasagot sa isyong dinalog sa amin ng nagreklamong mga siklista. At dahil tinuro na nga kami ni Ginoong Corda sa PSC, ay minabuti na namin dumiretso sa naturang tanggapan. Gusto sana namin, sir, ma-interview si Director. Wala ko siya ng story. Okay na. Nasa po siya? Nasa labas. Makalipas ang isang araw, muli akong tumawag sa tanggapan ni PSC Commissioner Vicente Uy upang humingi ng paglilinaw ukol sa reklamong dinulog ng mga siklista sa XXX. Subalit, at dahil tila wala ng opisyal na nais humarap sa XXX para diretsahang sagutin ang aligasyon ng anomalya sa larangan ng cycling, lalo pang napagabag ang mga nagreklamong siklista. Masyadong nakakalumoral po nangyari. Dahil siyempre, gaya ko, mag-11 years na sa cycling. Paano na lang yung investment ng government sa akin? Although dunusban po kami, hindi naman po nawawala yung sariling disiplina na namin na mag-i-follow pa rin kami dahil alam namin na in the long run, maayos din yan with the help ng mga opisyal na nakakaintindi. Sa harap ng hinaing na ito ng mga nagsisiwalat na dating miyembro ng Philippine Cycling Team, isang hamon naman ang pinukol sa kanila ng supplier ng cycling equipment and gear na di walay overpriced. Sa text message na pinadala ni Ginoong Robert Magaway, ang may-ari ng Elixir Sports Company, sinabi nitong dapat raw ay formal na lamang isampa ang anumang reklamo laban sa kanya kung sa tingin umano nila ay may legal na basihan hinggil dito. Samantala, inamin rin itong hindi raw siya personal na naapektuhan ng mga bagay na ito dahil wala naman daw siyang dapat na itago. Gayunman, sinabi nitong labis daw na naapektuhan ang industriya ng cycling dahil sa ginawang ito ng Philippine Cycling Team. At dahil nga sa hamong ito, nagdesisyon na ang mga nagreklamong siklista na maghain sa ombudsman ng formal na reklamo laban sa kanilang head coach na si Jomel Lorenzo. Ang mga coaching staff nito na sina Renato Doliosa, Dindo Kirimit, Frederick Farr at Dante Valdez. Gayon din ang ilang board members ng Philippine Cycling Federation. Naniniwala raw kasi sila na hindi pa huli ang lahat upang umano'y maituwid at mas mapasigla pa ang Philippine National Cycling Team na ngayon nakalagkad sa siniwalat na kontrobersya. Alam naman na may kasalanan yung coach namin, dinidepensa pa. Parang inaano nila yung katiwalian, kinukonsinti nila. Kaya ang hinihiling namin, dapat maribab yung coaching staff saka yung board. Kung meron po kayong alam na mga kaso ng katiwalian, mga modus operandi o namang kabalbala na nais yung pa-expose at paimbisigan o mga taong gumagamit sa